Sumunod ka sa akin. Mapagpalang araw ng Sabado, kapanalig. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang kapistahan ni Maria, Reyna ng mga Apostol. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Tayo na pong magnilay sa Ebanghelyo ngayon. Paglingon ni Pedro, nakita niya na sumusunod ang alagad na mahal ni Jesus. Ang humilig sa dibdib niya noong hapunan at nagtanong, "Panginoon, sino ba ang magkakanulo sa iyo?" Kaya pagkakita rito ni Pedro, sinabi niya kay Jesus, "Panginoon, ano naman ang mangyayari sa kanya?" Sinabi ni Jesus, "Kung loobin ko siyang manatili hanggang ako'y pumarito, anong pakialam mo? Sumunod ka sa akin." Dahil dito'y may lumaganap na paniwala sa mga kapatid na hindi mamamatay ang alagad na ito. Pero hindi naman sinabi ni Jesus, hindi mamamatay, kundi kung loobin ko siyang manatili hanggang sa aking pagdating. Ito ang alagad na nagpapatunay tungkol sa mga bagay na ito at sumulat ng mga ito. Alam namin na totoo ang kanyang pagpapatunay. Marami pang ibang ginawa si Jesus na kung masusulat ang mga iyon ng isa-isa, sa tansya ko'y di magkakasya sa mundo ang mga isusulat na mga aklat. "You come and follow me." Ito ang sagot ni Jesus sa tanong ni Simon Pedro. "How about him, Lord?" "What concern is it of yours?" sagot ni Jesus. Oo nga naman. Pag tinawag tayo ni Jesus, ang ating primary concern should be ang pagtugon sa kanyang tawag. "Yes, Lord, I will follow you." Hindi dapat, bakit ako? Bakit di siya? Diba meron tayong attitude na ikino-compare natin ang sarili sa iba? Bakit mas matalino siya? Mas successful kesa akin? Mas mataas ang pinag-aralan? Bakit parang ipinagkaloob na yata sa kanya ni Lord ang lahat ng positive qualities? Bakit ako ganito lang? Kapanalig, alalahanin natin na pinagkalooban tayong lahat ng Diyos na mga biyayang kinakailangan natin to achieve holiness. Ang susi ay nasa ating puso. Bukas ba ang ating puso at kalooban sa pagtugon sa tawag ng Panginoon? O sinasayang ba natin ang pagkakataon at mga biyayang ipinagkaloob sa atin by comparing ourselves to others unnecessarily? By thinking that they are more blessed than we are? At dahil dito, hindi natin maibigay ng tama at ganap ang ating sarili at buong kakayahan kay Lord at sa misyon na iniatang niya sa ating mga balikat. Kapanalig, ngayong bispiras ng Pentecostes, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni Maria, Reyna ng mga Apostoles. Matuto nawa tayong tularan ang halimbawa ni Maria na naging bukas sa inspirasyon ng Espiritu Santo at laging handang gawin ang kalooban ng Diyos sa bawat sandali ng buhay. Hilingin natin sa ating mahal na ina na tulungan tayong maging laging handang tanggapin ang banal na Espiritu sa ating mga puso. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon. Subscribe, like, share, and follow Paulines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na kasamang lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Sa iyong pagkabuhay muli, Panginoong Hesukristo, binigyan mo kami ng bagong pag-asa at pinalalim ang aming pananampalataya. Panibaguhin mo kami upang masigasig naming maipalaganap ang mabuting balita ng may kagalakan at kapayapaan.
Amen. Alleluia. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.